Enzo Recto Mabsat. Ito mga kabsat, no? One-on-one with Attorney Claire. Putragis, kaka-copyright tayo nito eh. Makikichismis tayo dito mga kabsat. Oh, live na live. Attorney Claire Castro, mga kabsat. Dito kay Christian Esquero. Pero syempre, yung issue na yun kasi napaliwanag natin yung... Kailangan balikan natin ng konti. Ang pinapanood mo, yung mga vloggers na kakampi Oops, wait lang, attorney, wait lang. To welcome to our program si Palace Undersecretary, si Attorney Claire Castro. Magandang gabi po and thank you for joining us again after a while dito po sa Facts First. Yes, good evening Christian at sa mga Faxnatics. Hirap kasi banggitin yung Faxnatics eh. Yes, good evening sa lahat. Liitan lang natin. Nice to see you again, Attorney Claire, no? Let's clear it with Attorney Claire. Okay, ang pag-uusapan po namin ngayong gabi ay ito pong kumakalat na fake news patungkol dito sa First Lady. Okay? Pero bago yan, Attorney Claire, nakita ko lang sa balita kanina, nag-tender na pala kayo ng courtesy resignation. Okay? Ano po ba muli ang nagbunsod nito sa mga hindi familiar? Kasi may bago po tayong secretary, parang normal po, no? Syempre po, kung gusto niya po ng mga bagong tao at makakasama, required lang po talaga na magbigay ng courtesy resignations para magkaroon din po siya ng leeway, free hand, na mamili kung sino po yung nais niya makasama. Opo, understandable yun. Pero meron po ba na-communicate sa inyo na papalitan kayo o ililipat sa ibang posisyon? O tatanggalin altogether? Ano po bang na-communicate sa inyo? Wala pang sinasabi sa akin. Wala. As of now, wala. Pero bukas, magugulantang ang mga garapata. Tragis. So far, stay put. Dahil wala pa namang acceptance. Yes. Okay. Kasi marami nagtatanong din sa akin no? On her way out na ba si Attorney Claire? Kasi ganito yung basa ng iba, no? Ito maganda i-address ninyo na rin, no? Dala ba kayo ni J. Ruiz? Or not necessarily? Hindi ako dala ni ni Sec J, ni J. Ruiz. Hindi kami magkasama. Nagkakilala lang po kami nung pareho na po kami i-appoint. Nagkasabay lang kayo ng oath-taking, tama ba? Yes, nagkasabay po kami ng kinuha, nagkasabay kami ng oath-taking. So yun lang po yung naging relasyon namin sa trabaho. Okay, kasi inisip na iba, teka parang sayang she's doing a good job as the Malacanang spokesperson kahit ayaw yung gamitin yung term na yon, and baka mawala rin yung momentum pag tinanggal kayo o pinalitan. Ano po ba ang tingin nyo? So far, have you adjusted to your position dyan sa Malacanang? Yung talagang kayo yung tagapagsalita. Kayo yung muka. Oo, siguro. Kasi, kailan pa? Feb 24. So, medyo nagagamay na. Gagamay. Ano ba nakita niyo medyo mahirap dyan sa trabaho na yan? I remember we had this conversation at the start, no? Yes. Curious ako na malaman. Ano ba ng mga realizations niyo after? Actually, kasi sabi ko nga, Christian, kapag may dala ka naman na facts, hindi naman talaga mahirap sagutin eh. The problem lang dito, tingin ko hindi problema kapag tayo yung nagkakaroon ng briefing, hindi naman problema ang MPC, okay sila. Mga tanong nila is okay, but the problem is kapag tinwist niya yung kwento mo. Diba? Kasi meron magtutwist na mga sinabi mo, may nagmamarunong na para bang ikaw yung tama, ikaw yung fake news, sila yung tama. At Attorney Claire, naalala ko. At attorney, kasi kami, mga journalist kami, gusto namin na lumalabas sa amin, makatotohanan, hindi fake news. Asa na siya ngayon? Bye. Meron kasi mga may mga journalist na iba na nagpapanggap na journalist pero propagandista talaga. Meron ba ganon? Guys, hindi na tinutukoy ni Attorney Claire doon. May mga journalist daw na propagandista. Kilala niyo kung sino? Ako di ko kilala eh. Attorney Claire, grabe naman. Marami, Christian. Tapos, kunyari, okay yung survey, yung pala propagandista din. So, and the thing is, sasabihin nila, hindi ka magaling na communicator kasi puro Duterte. Pero never kasi naman ako na nagbangget sa yung binabalita ko about the Duterte. Bakit kailangan lang akong sumagot ng Duterte? Kasi yun yung tanong. Hindi ako pwedeng hindi sumagot kung yung tanong na yon ay patungkol sa mga Duterte. Attorney, kasi nga hindi sila sanay na may mga bigla-biglang Romeres fan. Hindi sila sanay. Pero nung dumating ka, nagulantang talaga sila. No? Oh my God! Nakakita tayo ng katapat natin. May sumasagot sa ating mga pinagsasabi. Sa ating mga fake news. Meron talaga nakakapansin. Di ba? Ganun yun. Tragis. Hindi ako pwede mag-no comment. Di ba? Kasi pagka nag-no comment ako, tapos
nag-viral, yung parang fake news, like, itong issue na to sa police report, kung lagi ko lang sasabihin na no comment ako, mananatili sa isipan ng mga kapwa natin Pilipino na inosente, mga Christian, no? Nananatili sila inosente, naive, hindi naman sila masyado nagsusuri. Pag yan ang pumasok lagi sa kanila, kawawa kasi yung kapwa natin Pilipino, nabombarded na sana ng fake news. So I have to step in para ipakita, especially kung involved naman dito ay ang Pangulo, ang First Lady, ang administrasyon, at may dala naman akong facts, bakit hindi natin ituwid? So wala akong magagawa kasi ang dapat na pigilan nila yung pagtanong sa akin about the Duterte kasi hindi ko pwedeng hindi sagutin yan. Pero ang pinapalabas nila, wala daw akong binabalita tungkol sa mga proyekto ng gobyerno, kundi Duterte. Wala daw binabalita eh. Halos, ito ang good news. Tragis talaga itong mga garapatang to. My goodness, di ba? Halos araw-araw nagpe-press briefing sa Atty. Claire, Monday to Friday. Good news muna mga kakabsat. Natapos, bago matapos, another good news, di ba? Wala namang nagawa si BBM. Ano pa nagawa niya? Di ba? Malapit na yung tunnel, mga kabsat, yung subway. Po, lako pa, papunta yan sa tunnel, papunta kay Kibuloy. Sige, tuloy, Atty. Claire, pasok. Kilala mo siguro kung sino to. Pero, Christian, kasi, sorry, hindi ko alam. Sino ba? Look sa'yo mamaya. Talaga? Ano to? Columnista o ano? Yun ang sinasabi? Columnista, oo. May-ari ng survey firm. So, Hi guys! Sino ang propagandista na may pag-aari ng isang survey firm? Balita ko, nagpa-interview yun kahapon ata o kanina. I'm not sure. Pero meron ako nakitang video. Nagpa-interview siya. Bakit itong si Atty. Claire? Dapat neutral lang siya. Bakit laging pinapanatan yung mga tragis? Nako po. Oy, Atty. Claire. Really? Atty. Claire, isa pa ka, balik. Lista o ano? Yun ang sinasabi? Lista, oo. May-ari ng survey firm. So, ang sa akin. Kaya sa mga survey niya, yung mga Duterte talagang, uy, hallelujah, thank you Lord. Ganun ba? Okay, gets ko na. Ang sa akin. Gets din namin, hindi lang ikaw, Christian, pati kami. Gets namin, pati si Gracious Grace. Gets na gets niya. O, di ba? O, alam niyo na. Tuloy. Uy, nawala yung sounds. Teka lang, bakit nawala yung sounds? Ako ba yung nawala ng sounds? Uy, Christian, nawala yung sounds. Anong nangyari? Saglit lang. Wait lang. Na-mute ko ba? Hindi naman. Nasagot ito about Duterte. Ay, na-mute ko. Sorry. Panoorin mo yung Sapa. Hindi yung baka ang pinapanood mo yung mga vloggers na kakampi nyo. Sapa. Sorry, hindi ko alam. Sino ba? Look sa'yo mamaya. Talaga? Ano to? Columnista o ano? Yun ang sinasabi? Columnista, oo. May-ari ng survey firm. So, ang sa akin. Okay, gets ko na. Ang sa akin kasi, manood ka ng buong briefing. Hindi yung baka ang pinapanood mo yung mga vloggers na kakampi. Yun, talagang yun ang pinapanood niya. Like si Banat Bay, si Coach Oli, si Bakulaw, sino pa? Lahat sila may kaso. Tragis. Sige, tuloy. Yun lang talagang pipintasan ako, yun yung ipipick up nila. Doon ka magkokomento. Panoorin mo yung buong briefing. Every day, meron kami pinapakitang proyekto, saan pupunta ang Pangulo. Wala silang nakikitang proyekto, walang nagawa si BBM, 'di ba? Simply Talkies, walang nagawa. Shout out, Kapsat. Nagdidiwang yung mga garapata kasi nag-resign na daw tong si Atty. Claire. Pero nakabaw. Yung pansamantalan niya, baka bukas, iyak na naman kayo. Tragis, tuloy. Ulo, na mukhang hindi niya nakikita. Dahil ang lagi ko lang daw sinasagot, ito about Duterte. So tanong mo, bakit ko sasagutin yung Duterte? Kasi tinatanong. Baka nag-skip siya. Parang sa Netflix, forward. Siguro. Kasi ayaw niya makita yung ganda na ginagawa ng administrasyon, focus siya sa negative sa akin para nagpintasan ako, papangitin ako sa kababayan natin. Meron ganoon eh. May ganoong purpose ang tingin ko eh. Pero, Atty. Claire, in related news, parang mas naging blooming ka. Kumpara nung Feb, mukhang hindi ka stressed out. In fairness. Ganon.
Baka Ano bang mahaba na skincare yung natin dyan? Ano bang skincare natin? At mukhang Tingin bagong ko, parlor Christian, tayo ah. ilaw talaga. Ilaw. Okay, so ilaw ang sikreto. Okay, sige, Attorney Claire, pag-usapan natin itong sinabi niyo na talagang lantarang fake news laban dito kay First Lady Liza Marcos. Itong pagkamatay nito si Paulo Tantoco at idinidikit yung pangalan ng First Lady. Okay? Ano ba yung aligasyon? Paano kumalat? At anong totoo? Okay, una ko to nadinig, actually di pa si VP Sara, meron na una na sinasabi, March pa to Christian kaya sumagot ako ng March 13 na si First Lady ay dumating ng March 10. Okay, yata nag-start ito nung nilipad si dating Pangulong Duterte nung March 11. So, parang mga 2 days, parang pinapakalat na ng siguro mga supporters nila na na-detain ang First Lady sa Amerika. At kailangan na naratibo nila yan. Nakakulong siya. Pero nandun kitang-kita sa mga mga events ni First Lady. Nako po, yan AI na naman sasabihin niya iba. Nako pa. Wala sila, 'di ba? Pati yung mga ibang kasama ko, mga kaibigan ko nga din actually, no. Si First Lady nga nakakulong yan Putragis, magko-comment pa talaga sa mga post ko, Mabsat. Asan si First Lady ngayon? Putragis yung nilabas. Saan na yung mga nagsasabing nakakulong? Si First Lady, ano na? Putragis kayo. Ano kayo? Ngayon, pahiya sila. dalin ang dating Pangulong Duterte sa Amerika para in exchange. Parang gano'n Parang una-una, bakit naman in exchange kay Duterte? Di ba nga, pag logic ang pag-uusapan natin, di ba ayaw nga ng USICC? Di ba? So bakit? Pero parang hindi yata applicable ang logic sorry. Parang hindi yata pwedeng gamitin yan. Right, di ba? Kung isipin, totoo yan, totoo. Ganun nga sila Pero kung isipin mo, bakit magkapapalitan para isurrender ang Pangulo sa ICC, di ba meron ngang pronouncement ang si President Trump na huwag nga isuporta yung ICC. So di ba parang illogical na papakawalan namin si FL. Si First Lady nakadetain sa amin basta idali niyo sa ICC. Tubig ko. Walang logic 'yon. So, doon nag-start. Di ba? Wala akong tubig. Pero medyo natawa ako, sorry. Ganun pala. Di ba? Pero ayaw kasi ni First Lady na palakihin to. Kasi sabi nga niya, ang concern ng administrasyon ay ang Pangulo kung anong trabaho niya, hindi ako. Hindi ako yung sentro ng pinag-uusapan. But the problem is, dahil ayaw niya na ngang lumaki. Alam mo yun? So, ang dami-dami na gumagawa ng kwento, even some lawyers. Sabi niya, sige na, magpakita ka na para i-prove mo na hindi ka nakadetain. So, di ba, kung titignan pero parang baliktad yun Sorry, parang baliktad yun Yung burden of proof na shift, no? Lawyer pa yon. Okay? So, ang sa akin lang, Christian, may Facebook account ang First Lady. March 11, at the time na dinala, gabi na nga dinala si dating Pangulo Mga 10, 11. Ng gabi, si First Lady, meron ng affair with the representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nasa Facebook. May event. Makikita naman nila yan. Pero still, yun pa rin. So, ang unang kwento is, na-detain. Now, nung lumaki to, at si VP, hindi namin tinitake up to, natanong lang sa akin ng press briefing. So, pinakita ko lang ang una kong sagot dito, hindi po, dumating po ang First Lady na March 10. So, ganun lang kasimple, kasi ayaw na nga namin sanang lumaki. Nung mas lumaki siya, nung si VP Sara ang nagsabi nito, the same content doon sa Peking Police Report bago magkaroon ng election. Binanggit niya to. Meron akong binigay sa'yo, Christian, na ano. Before elections pa pala yung video na yun. Yes, before elections pa yun. Hindi siya AI, talagang sinabi niya yan. Sinabi niya yun. Sinabi talaga yun ni VP Sara. So, natanong sa akin yon, so sinagot ko kasi it's VP Sara. Kaya ang sagot ko, siya pala yung source ng fake news. Kasi ito yung affair, pinakita ko yung mga videos. Okay? So, paano madidetain ang First Lady kung March 10 pa lang nasa Pilipinas na? Kasi di ba hindi na siya magko-connect doon sa timeline or time frame na March 10 nasa Pilipinas na. So, paano siya ma-exchange sa US para dalhin sa ICC si Pangulo ng March 11? So, hindi na siya magtutugma. Okay? So, nawala yon. Nawala yung issue na yun kasi napaliwanag natin yung timeline niya. Now, meron bago. So, siguro, since hindi nila ma-counter itong activities ni First Lady na sinabi natin, gumawa na naman sila ng another fake document, itong police report. So, at first, sabi nga niya, ayaw talaga ang pagtulad. Pero sabi ko, hindi pwede kasi lumalaki. Kailangan malaman din ng sambayanan, lalo na First Lady, at kinakabit. Maliban kay First Lady, kinakabit kasi siya sa Pangulo. Especially ng mga DDS na sabi niya, ayan, may patunay na. So, dapat magpa-hair follicle test na. Otherwise, bumaba ka na. At pagbigyan mo na si VP Sara na maging Pangulo. So, kinakabit. Pero, Attorney Claire,
Eto, matanong ko lang kayo, wag lang kayo magagalit ah. Mm. Bakit kasi hindi magpa-hair follicle test itong Pangulo? Joke lang. Sige. Hindi. Joke lang, joke. Hindi, Sarcastic ako. sagutin ko na yan. Sarcastic ako. Joke. Hindi, sagutin ko na yan. Kasi, di ba, katulad ng sinabi mo kanina, parang baliktad. Di ba? Parang baliktad, okay? Hindi ba... Attorney, pinatulan mo naman ako, nagjo-joke ako. Sige na nga. Hindi, parang sa taong bayan na. Anyway, so yung ang dating dito is, sabi nga namin, I have to explain this kasi taong bayan na yung, lumalaki. So yung taong bayan, I think kailangan natin malaman ng taong bayan kung ano yung totoo dito, otherwise maniniwala na sila kasi hindi tayo sasagot dahil akala natin okay lang. Di ba maski na naman si VP Lenny noon, nagsisi siya na hindi niya sinagot yung mga troll, yung mga fake news sa kanya. Kasi akala niya okay lang, this is the truth, pero nagsisi siya at the end. Kasi paulit-ulit yung false narratives para nagiging totoo. So una, syempre, inalam ko kung ano yung nangyari. So, tinanong ko muna, ito bang si Mr. Paulo Tantoco, si Mr. Paulo Tantoco ay parte ng official entourage? Hindi. Hindi siya kasama. Hindi siya parte ng official entourage. Okay? So, ako inalam ko, sinabi kasi ng FL, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasi magkaiba kami ng hotel. Okay? So, ang ginawa namin is, hinanap ko yung ibang mga facts at nakakuha nga kami ng police report mismo doon sa Beverly Hills Police Department. Okay? Binigyan kami ng kopya at nakita namin na dinagdag talaga. Especially yung pinatawag itong mga taong to. Doon sa parting binanggit ko doon sa aking press briefing. Tapos pinangalanan yung Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, saka yung Alexa Miro. Kung ikaw ang mag-iisip, kaya alam mong gawa. Yung Alexa Miro is not a real name. It's just a screen name. So sa police blotter, hindi ka naman mag-screen name, pwede pa alias. Parang alias Marites Piatos, ay Marie Grace Piatos, pero dapat may real name ka talaga, hindi lang pwedeng alias ka lang, di ba? So, ganon. So, pero sorry. So, naglabas sila ng fake document tapos nagsingit ng linya ng mga pangalan. Tapos ito yung pinakalat online. Yes, ni Bobby Tiglao. Nasa Facebook niya. And inano niya pa ako, ito, meron document dito, totoo naman na meron ditong parang, hindi ko matandaan police security something or police officer na ito ang pangalan kasi may nakapirma doon. Ang pangalan niya is Donna Corze, record supervisor. May totoo naman, record supervisor. Hinanap niya lang yung pangalan na to, pero hindi niya binerify kung totoo ito. And I don't know, Christian, sa atin naman, kung sino may hawak na fake at siya nagpalabas at siya ang nagpapasabi na ito'y totoo, ang presumption niya, siya gumawa. Sa atin yan, that's the presumption. So, pero kayo na-confirm nyo sa mismong police department na walang ganung mga pangalan at isiningit lang yun. Na-confirm yun. Wala din yung sinasabi nagkalat na mga white powdery substance. Wala. Yun. At wala rin nakalagay na ang kinamatay is overdose. Wala. Wala yun. Wala. Parang, ano nga bang words sinabi niya? Basta nandun sa kay Bobby Tiglao, teka lang, sana nandito. Wait lang, sana nandito. Ito yata. Yung mga trolls ngayon, no? Talagang, okay, go. Ito, Christian. Ang daming trolls ngayon, Ito yung dagdag. And the cause is initially, ito dinagdag to and the cause is initially suspected to be drug overdose, white powder suspected to be cocaine was scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned to BHPD, to Beverly Hills Police Department, for questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Yun ang mga dinagdag. So, malakas ang loob ko sabi kong fake yan because alam namin yung totoo. And then, after that, wala silang nilabas na anumang pang-counter sa sinabi ko. Pero syempre, nagwo-work yung mga DDS. Sinasabi nila na, pakita mo kung ano yung totoo, Anteclair. Di ba? Ganyan, Anteclair, pakita mo yung totoo. Pero sinabi ko sa press briefing, sabi ko, yung mga media, kayo na rin mag-imbestiga kung anong totoo dito. Hindi kasi para, kung lalabas sa mainstream ito, mas makikita natin yung neutrality. Hindi lang sa akin, hindi self-serving. And, true enough, Christian, ABS-CBN, through Pia, may sinabi siyang isang correspondent doon, but it was reported already by Pia Gutierrez na totoo yung sinasabi ko, na yung mga words na sinabi ko kanina, binasa ko, dinagdag iyon to link, First Lady Lisa Araneta tungkol sa sinasabing cocaine overdose at sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Medyo napakasalbahe ng kilos na yun, no? Tsaka unfair doon sa namatay dahil nagagamit siya
dito sa Totoo political yan. issue na ito or political propaganda. Ang Mm. next question dito, anong balak nyo dito sa mga nagpakalat itong peking dokumento nito na sinasabi ninyo? Ano po magiging action dapat? Okay. As of now, sabi ko nga, hindi ko pa nakakausap si First Lady kung ano yung next move niya. At least, yung pagkakapaliwanag ko kahapon, mas ginusto talaga ni First Lady hindi i-explain ito for her own benefit, pero sa benefit ng mga taong nabanggit ang pangalan. Kasi yung Alexa Miro, bata pa to eh. Hindi na siya minor de edad, but kung ikukumpara sa mga gumagawa ng mga fake news na to, naaapektuhan yung, especially si Alexa Miro, na wala talagang kaalam-alam dito with that. So, tingin ko, nakabuti na pinaliwanag natin to na fake news yan para yung mga taong nabanggit dito, mas mabigyan pa rin ng hustisya kahit ginaganon sila ng mga DDS na ito na walang ginawa kundi Bakit ba pagdating sa mga fake news, attorney? Bakit DDS palagi? Ha? Bakit DDS palagi ang mga fake news? Kaya nagigil sa yung mga DDS, no? Kaya sabi ko sa inyo, mahirap talagang mag-isang DDS kasi nga twist nila yung katotohanan. Yun, doon sila magaling. At bakit? Ha? Bakit kaya? Ba't sila nag-twist? Baka meron silang, alam nyo na. Diba? Nako po, iba dyan, todo tanggi, pero alam nyo na. Anak kayo ng mga kamote. Buti na lang, kinasuhan kayo, kamote kayo. Tuloy. gumawa ng kwento kahit may masira na sila na buhay ng isang tao, kahit tahimik na, di ba, namayapa na, pero ginugulo pa rin nila yung buhay, pati yung dignidad. So, nakakaawa, wala silang awa. At nakakahiya talaga yung ginagawa nila. Kaya sabi ko, may mga journalist nagpapanggap na propaganda. May mga journalist na nagpapanggap na journalist, but in fact, propagandista pa talaga. Yung pala yung konteksto nun. Teka, matanda. Journalist, but in fact, propagandista pa talaga. Yung pala yung konteksto nun. Teka, matanda na yata ako kasi hindi ko kilala Alexa Miro. So, ginugol ko muna. Artista pala to, no? Celebrity. At kagandang bata, Yeah, di ba? Di ba, sisirain niyo yung future dahil sa peke na ginawa. Nakamute pala ako. Alak naman ng kamote. Sorry naman mga kabsat. Itong nagpapanggap na journalist, propagandista daw, sinabi na Atty. Claire Mapsat. Ngayon, sino yan? Ba? Pero naku po, nakakahiya naman yung pamilya ng mga namatayan. Ginawa nila ng fake news. Pambihira talaga, Sir Leonardo Ansag. Yung papel. Pero nga, legally, ano bang pwedeng action dyan sa mga nagpapakalat ng ganyang blatant falsehood or disinformation? No, ito hindi ko pa nakausap si First Lady sa pagganyan. Pero before sa ibang issue, kasi 'di ba may pinapakalat din na fake na video laban kay Pangulo, 'di ba? Siya, yung raw, yung hit, yun ba yun? Oo, yung AI generated video. Yung hit daw. Video. Nung tinanong ko siya diyan, baka ganito rin kasi maging sagot ni First Lady. So, although wala pa akong nadidinig, baka lang kasi. Si Pangulo, personally, hindi siya magpo-file. Sa kanya, kung siya yung biktima. But, sinabi naman din niya na yung mga law enforcement agencies pwedeng mag-imbestiga at pwede magsampa ng kaso kung merong liability yung gumawa. So, kung i-correlate ko lang, baka lang. Pero as of the moment, wala pa tayong nadidinig kay First Lady. Pero kung kayo masusunod, bilang isang abogado, kung si Ididimanda Claire Castro, ididimanda ko. Ano bang kaso dito? Cyber libel ba yan? Oo, saka yung yung unlawful publication of false information, isa yan, cyber libel. Oo. So, for me, sa akin, pwede yun. Pero pag ganyan, ano ba NBI yun, mas maganda yun, NBI. Kasi, pinakita na ng ABS-CBN and Net25, thank you sa Net25, kasi sinaliksik din nila. ABS-CBN, nakita talaga nila na altered. Tama yung sinabi ko. So, yung pinost sa Facebook, na talagang in-spread, no? Pinangalandakan, pinagyabang, yung pala yung peke. Diba? Pag ganyan, parang a big part of your job as a palace spokesperson, talagang nauubos dun sa pagko-correct ng mga ganyang disinformation. And hindi naman pwedeng puro sagot lang yan, di ba? Ano bang meron ba kayo nabubuong strategiya para mas ma-address ito more efficiently? Shout out Emily Basog. Okay. Nung nandiyan pa si
SecJ, alam ko may mga programa para dyan. May mga supposed to be, kinakausap yung DICT. Alam ko, nagtatrabaho na rin ang DICT for that eh. Si ICC. Pero since meron tayong bagong secretary, so di ko alam kung susundin na lang niya yung una, may dadagdag siya, pero alam ko talaga lalabanan niya ito eh. Hindi ko lang alam ano pa yung strategy ni Sec Dave, pero alam ko magiging agresibo siya sa paglaban sa fake news. Kumusta pala? Kasi marami ring banat dito kay newly appointed Communication Secretary Dave Gomez, na tama ba? Hindi ko kasi siya kilala, no? Apparently matagal pala siyang napabilang doon sa tobacco industry. Okay? And maraming mga health advocates na talagang binabanatan itong kanyang pagkakatalaga. Ano po ba tugon nyo rito? Personal? Ako ba? Personal Hindi si Pangulo, kasi siyempre si Pangulo may trust and confidence kay Secretary Jay. Oh, diba? Kayo bahala. How you would like to answer that? Hindi, ako kasi, let's give him the chance. Kasi kung ano din naman siya, communicator din naman siya, messenger din naman siya ng Philip Morris at that time. At meron naman din silang advokasya patungkol sa siyempre, smoking is dangerous to your health. Tingin ko, hindi naman ito magmamatter. For me lang hindi kasi ako patungkol doon sa mga naging partition ng Philip Morris or tobacco company or whatever. Tingin ko, iba naman kasi magiging trabaho ni Sec Dave dito. It's more on paano mapapakita ano ba ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Tingin ko yun naman yung primary function, mandate namin, especially ni Sec Dave. So, di naman niya siguro ipopropaganda dito yung Philip Morris. So, I don't think na makaka-apekto naman yung dati niya naging pribadong trabaho. Pribado pa naman din naman siya noon. So, parang, for me, parang di naman siya makaka-apekto. Wala kayo nakikita parang pwedeng mabigyan ng undue advantage itong tobacco industry. And of course, baka mas tiny yung government effort to convince Filipinos, especially the younger ones, to quit smoking or not to go into smoking, even using binabanggit na vaping alternative. Kasi disclosure ako, Attorney Claire, bullshit ako dyan sa pareho na yan, no? Sa paninigarilyo at sa pag-vape. Well, since hindi ko nakikitang magkakaganon. Kasi parang malayo sa trabaho niya para i-promote niya yung vaping or smoking. Parang medyo malayo. Okay, ito pala, okay pa ba kayo, Attorney Claire? Okay. Baka sleeping time na, no? Pwede ko ba kayo matanong dito sa ano? Konti lang naman, dito sa impeachment. Okay. Pwede bilang Attorney Claire Castro. Hindi ko nga nilagay dito, user ko, Attorney Claire Castro. Oo nga, dapat. Ito, Attorney Claire, marami kasing pangamba. Ngayon, kanina, guest sa isang kapihan forum itong si Senator Joel Villanueva, at may binanggit siyang date na baka daw yung trial, yung court, mangyari ang tinitingnan ng date ay August 4 instead of July 29. At the same time, August 4. merong Supreme Court directive dito sa House of Representatives. Diba, pinapasagot sila, yung mga tinatanong ng mga detalye. Ang agam-agam dito ng iba, baka naman patungo sa dismissal ng impeachment case sa Supreme Court. Tapos itong Senado, medyo ina-adjust na naman yung calendar nila. Dahil iniintay nila yung dismissal para sila mismo, hindi na sila mahirapang magdesisyon. Kasi pag sila mismo nag-dismiss, mababanatan sila. Ano po bang tingin dito ni Attorney Claire? Okay ngayon ko lang naisip yan pwede. Kasi ang una kong inisip, dahil... Kaya, pati ka ako oo nga, no? Kasi diba, ang unang usapan dyan, July 29. Yung July 29 is Tuesday, next week. Tapos itra-transfer ng August 4, Monday, next week. Oo nga, no? Delaying tactics na naman. Kasi hintayin yung magiging desisyon ng Supreme Court, mga kakabsat. Agoy! Ano sa tingin mo, Sir Leonardo? Anong tingin mo, Ma'am Naomi at saka Ma'am Eva? Sa impeachment talaga may tunay na move forward, di ba? Grabe, paurong ng paurong. Kaya nga, di ba? Pang June 2, naging June 11, naging June 29, tapos gagawin nilang August 4. Yan, according yan kay Joel. Hindi yan according yan kay Cheese. Pero, ganun na lang. What tragis. Ganyan pala. Sige. Attorney Claire, pasok ulit. Isa pa. Take 2. Sila mismo nag-dismiss, mababanatan sila. Ano po bang tingin dito ni Attorney Claire? Okay ngayon ko lang naisip yan pwede. Kasi ang una kong inisip, dahil medyo may nakikita tayong paramdam ni VP Sara pag nagsasalita siya na kung, di ba meron siyang ganun, kung matutuloy yung impeachment, mukhang may nagbabadya na dismissal. I thought, iba kasi yung pananaw mo ngayon, parang tama, pwede, no?
Ang Pwede. naiisip ko kasi is, manguna silang mag-dismiss. Hindi ko lang to. Baka mangunang mag-dismiss yung Senado para maging moot and academic yung Supreme Court. Kaso pwede rin baliktad eh. Supreme Court Pwede, na mag-decide para mawala ng political cost yung dismissal on the part of the senators, hindi ba? Pwede. Hindi kasi minsan nadidig natin sa mga senador ngayon na meron silang karapatan na mag-dismiss, magbobotohan sila. So parang, ano mo yun, parang doon yung patungo. So kaya inisip ko, kung August yan, gano'n ba kabilis muna mag-decide? August na ngayon, July na ngayon eh. So, sino ba mas mabilis? Ang Supreme Court o yung Senado. Syempre, mauna ang Supreme Court po dyan. Pero masyadong tight yata kung July 29 ng schedule ng ng impeachment trial sa Senado. Masyadong mabilis yun para mag-decide naman yung Supreme Court. Hindi po ba? Kasi, pinagsusumiti pa lang sila yata ng comment, manifestation, or basta pinagsusumiti sila ng response ng Supreme Court, di ba? Bakit ganito, ba't ganyan? So, definitely, after silang magbigay ng kanilang pleadings, maaaring sumagot yung parte ni VP Sara eh. So, kailan pa siya? So baka mauna, yun yung inisip ko. Kung mauuna ang Supreme Court, kaya yung political career naman nila, ang baka maapektuhan sa ganun. Or, kung iniisip naman nila, it's better to dismiss this complaint kasi marami maka-DDS. Baka may ganung factor. Ito pala, may latest SWS survey showing the majority ng mga Pilipino, they would want the Vice President to respond to the allegations, diba, to the impeachment case, yung articles of impeachment. Yeah. SWS, di ba, Christian? SWS, oo. Okay. Paano ba dapat maging pagtingin dito ng mga magde-decide? Oo. Actually, di ba, nung nakaraan, tinanong kasi sa akin to eh. Pag in-analyze mo kasi, di ba, parang 42% disagree doon sa impeachment complaint. Di ba? Tapos sabi ko, nung May, parang 88% yata at the time, they want VP Sara to face the impeachment trial. So parang magkaiba yung tanong, pero parang kino-correlate ng ibang taga-media na pareho siya. Iba kasi sa akin bilang lawyer, sa tingin ko, iba yung impeachment trial sa impeachment complaint. Maraming may gusto na harapin yung impeachment trial, pero baka 42% ayaw nung impeachment complaint kasi nagkagulo-gulo. Alam mo yun? Baka may technicality na issue dyan, kaya ayaw nila. Pero it doesn't mean na ayaw nila ng trial. Ayaw nila siguro ng complaint mismo, but it doesn't mean ayaw nila ng trial. So ngayon, lumalabas, 60, ilan? 60, alam? 66. So 66, majority pa rin ang may gusto na harapin ni VP Sara yung impeachment trial. Kasi, ito naman Christian eh, kung wala ka naman talagang tinatago, di ko sinasabi may tinatago ang Vice Presidente, pero kung malakas ang loob mo, ipakita sa tao na hindi yan totoo. Diba? Even before sana, hindi na siya nagkaroon ng AOM from the COA. Hindi na umabot sa notice of disallowance. At hindi na magkakaroon ng hearing sa Committee on Good Government sa House of Representatives. Kung lahat ito naayos niya na eh. Hindi magiging issue to eh. Now, bakit naging issue pa rin sa House? Kasi hindi siya sumasagot. Okay? There are so many ways. Ayaw eh. There are so many ways to answer this. Paano? Ayaw mo madinig ng tao? Sige, kasi confidential. We can do that through an executive session. Ito po yung mga resibo namin, pero hindi namin pwedeng ipaalam. Sige, pa-compute po, pero dito lang po yan. Kasi it's confidential in nature. Diba? So, at least napaliwanag mo, maliliwanagan, mapapahiya yung mga nasa House, ay malinis para si VP Sara. But the problem, lahat ng tao niya, VP, DepEd, mula sa accountant niya hanggang sa SDO, hanggang kay Sulay. Guys, naalala ko na naman yung SDO, si Gina Acosta. Nilaglag niya si VP Sara. Hindi ko po talaga alam kung saan napunta yung 125 million. Basta ang utos ni Madam. Sinang Madam? Talaga nilaglag si Sara, no? Ibigay kay Colonel at Chica. Yun lang po ang utos ni Madam. Kaya hindi ko po talaga alam. Talaga. Tuloy. Wala silang alam. Diba? Kung walang lahat alam ito, including Michael Powa, paano yung ginastos pa yung papel kung lahat ng tao mo na supposed to be pipirma at magsa-certify na lahat ng mga ginastos, wala silang alam. Diba? Tapos grabe pa itong mga kongresista, no? Dinitain pa yung si Zuleika Lopez. Doon siya nag-meltdown nung dinitain si Zuleika. Kasi nga, may nakausap na ako! Pag pinatay ako, patayin mo si Bongbong Marcos. Patayin mo si Utragues. Yun yung nag-meltdown siya nung kinulong si Zuleika, di ba? E paano? Gusto pang maging lawyer. I'm the lawyer, di ba? Sabi niya doon, Utragues, nakalimutan niya, Vice President siya. Di ba? Nako naman, oo. Ang sarap balikan yung mga kasablayan nila. Di ba, Tokis? Utragues, mga kasablayan. Tapos ngayon, blood bath. Utragues, wala namang blood bath nangyayari, puro baby bath. Di ba? Kamote. Sige tuloy. Diba? Kaya nagwala yung Vice Presidente. Grabe sila, no? Talagang walang puso itong mga kongresista na ito, no? Oo, talaga dapat hindi. Nag-meltdown tuloy si VP Sara. Dapat hindi yun nakita ng tao.
Nag-meltdown. Kita-kita kung paano nagwala si Sarah talaga, di ba? Putragis. Kasi nungalingan ni Pusit sa amin ni Simply Talkies. Kamote. Kasalanan nyo to mga congressman Bakit nyo naman kasi kinulong si Zulaika? Tuloy, nagwala, nagpakita ng totoong kulay si Inday Pusit, di ba? Nagpusit siya ng mga black, yung mga, di ba pag pusit, may punipusit-sit silang mga black. Di ba, Naomi? Kapag yung pusit, na corner na, madilim pa, kasi wala daw siyang ilaw, ayun, nagpusit-pusit-sit na siya kung ano pinagsasabi, di ba? Pati kung sino yung gusto niya lang inutusan niya yung assassinator. Tragis yan. Lahat yun, mga kabchat, documented. Kitang-kita hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Di ba? Ganyan sila pag nagme-meltdown. Di ba, Addictus Rex? Nakakapaw. Sumabog tuloy kayo talaga. Natakot tuloy siya, di ba? Sino? Napagbantaan yung presidente. Di ba? Yun mali talaga yung napagbantaan tuloy yung presidente, nadamay, nananahimik. Sinabi, papatay kita. Sinunod na lang nila lahat yung gusto ni VP Sara. Di ba? But anyway, Christian, natatandaan mo ba to? Gusto ko lang to i-remind, baka kasi i-remind ko to, pero yung mga ka-clear up kabisado na to. Ano yan? Hindi ko rin alam kung nabanggit ko na sa Christian. Do you remember kung ano yung admission ni Attorney Michael Powa sa House? Yes. About the 15 million? Hindi ko maalala. Ano yun? Okay, maganda to. Kasi sabi ko, kahit hindi na nga i-prove nung iba yan, meron ng proof doon sa 15 million na ginastos ito ng walang resibo. Okay? 15 million ano to? Part ng confidential funds? Okay. Ng DepEd. DepEd. Okay? Kasi, may 15 million na, kumbaga, tinapek ang DepEd. Oy, paliwanag yun, itong 15 million na to. So, ng COA, DepEd ang pinag-usapan natin. Now, pinag-explain sila ano itong 15 million. And since walang makuhang resibo si Attorney Michael Powa, hindi siya dumiretso kay SDO, hindi siya dumiretso kay VP Sara, hindi siya dumiretso kay Nolasco. Sa DepEd, Nolasco yan, yung security na Nolasco. Dumiretso siya, I forgot the name, basta isang staff, na dati na rin staff ni VP Sara, PMA yata to, sa Davao. Humingi siya dito ng paraan para mapagtakpan yung 15 million. So ang ginawa nitong taong to, kinausap yung kanyang mga mista, 4 yata na colonel, na bisita at guest din doon sa House of Representatives at inamin ng mga taga-AFP na yung youth summit na yon ay hindi gastos ng DepEd. Walang ginastos. Silang ginamit ng justified expense. Yes. Pinamasak butas lang doon sa 15 million na wala naman palang resibo. And then, it was Attorney Michael Powa. And it was Attorney Michael Powa who admitted that. Inadmit niya na yan. But now, he's now the counsel. Yun nga. VP Sara. So, makukuha mo pa bang witness yan? Conflict of interest yan. Pwede ba yan? Pwede bang parang yung adverse witness? Ganun ba yun? Pwede ba yun? Mahirapan Meron privilege communication na yan So mukhang etong pagkuha sa kanya, that was the strategy? Ganun ba yun? Pwede. Kasi siya yung hangin sa House. Wait. Hindi ba public record na yan? Hindi ba pwedeng public record. But you have gamitin na lang? Hindi. Dapat mo siya i-cross-examine. Pero attorney, hindi naman to ordinary court. Hindi to ordinary court, di ba? Impeachment court ito. So they can be more lenient, di ba? Hindi. In terms of cross-examination. No. Ibig sabihin, hindi mo na siya pwede paupuin doon kasi sabi niya may privilege communication na kami kasi counsel lawyer. So hindi mo na pero pwedeng kunwari manifest and open impeachment court. Ito yung sinabi niya dito sa Pwede ba yan? Dapat gawin diyan. Di ba meron statement Ang dapat mong gawin diyan, ang witnesses mo yung 4 na taga-AFP. Kasi sila yung hininga ng certificate. At sila yung nagsabi na ito ay hindi ginamit, na ito ay hindi pinondohan ng DepEd. Kasi sinabi ginamit yung Addictus, sino si Orion? Tokis, sino si Orion? Sino yan? Sinong Orion yan? Yung Orbit ba yan? Youth Summit, kaya kinakailangan yung confidential funds. So aside from that, pwede nang ipakita yung records from COA kasi inattach yung certificate na yan Then yung sundalo mismo, yung mga AFP, mga PMA, ang magsasabing, hindi po yan ginastos. Kasi po, ang gumastos dito po, LGUs at kanya-kanyang ahensya. Pwede yun. Grabe rin. Hinihinga ka na resibo. Teka, ano ba activity niyo dyan? Pwede bang makibakas na kami dyan? Tapos bigyan mo kami ng No problem. Kasi hindi alam ng mga colonel. Nagagamitin pala doon. Sinabi sa House. Hindi namin alam na ganun. Grabe, Ito, Attorney Claire, related to, May nagtatanong dito. Pakitanong, sabi ni Grace, pakitanong naman si Attorney Claire kung willing siyang maging private prosecutor if aalis siya sa Malacanang. Private prosecutor? Ang hirap magsalita ngayon. Kasi nandito pa ako ang Pangulo ayaw. Sinabi niya, baka tanggalin siya. Hindi, ayaw kasi ng Pangulo na sa kanya maipahid ito. Alam mo yun? So, ito isipin natin ito. Di ba ang House gustong-gusto?
Di ba? Mm. Ang House, gusto Presidente ayaw, twice sinabi. Yung Senado, hindi ko masabi kung ayaw. Hindi ko masabi lang. Pwede ako sumagot sa Senado? Di ba parang conflict din siya? Di ba kung utos ng Pangulo na ayaw niya talaga na impeachment, dapat hindi na maghahabol yung House. Kung yun talaga yung gusto niya. Di ba? Pinsan niya pa naman yung speaker doon. Speaker. Tapos anak niya unang pumirma. Ibig sabihin, kung talaga may utos ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment, hindi na magpupursige yung prosecution. Pero ako, Attorney Claire, no? Convinced na ako na ayaw ni BBM eh. Twice na niya sinabi. Ayaw niya siguro na sa kanya ipahi dyan. Pero ang sabi niya naman kasi, every now and then, nasa Senado na yan, pero dapat masunod kung ano yung nasa proseso. So, it's up to the Senate kung susunod ba sila sa proseso. Mukha ba nasusunod yung proseso? Kasi obviously naman, dinidribble ang Senado. Tapos obviously, binabalahura yung sariling proseso nila. So, following the President's framework, mukha ba yun na nangyayari? O nagkakagaguhan? Hindi, tingin ko lang kasi meron talaga na, umami na kayo, talo na kayo. May mga ganun kasi mga senador. So, hindi naman hawak ni Pangulo yun. Ito, pwede natin. Aminin nyo na, talo na kayo sa bilang. So, wala pa yun di pa nagko-convene yun Saglit lang, mahaba pa to? Gano'n kahaba to? Ay, malapit na matapos. Konti na lang pa si Trill. Tapusin na natin guys, konti na lang. May troll dito pero mamaya ako nasasagutin. May nagpapapansin dito. O sige, pansinin natin. Okay na ba? Sige. Para naman public service. So, public service para kay Orion Castillo. Naduda. Yan ba yung tinutukoy nyo? Siya ba yun? Oh, siya pala yun. Okay, sige, go. Sapa, take 2. Para naman public service. So, public service para kay Orion Castillo. Naduda ako kung totoong tao. Christian, may ask ako. Ang jeje mo ng message mo Pwede bang konting pro-government ako pero sana pa-drug test na si Lisa Marcos para hindi pa habain. Tapos yung hindi ko binabasa yung message niya kanina, nagwawala na. Bingi raw ako. Alam mong troll, no? Pero ito lang na, pwede bang ako muna sumagot? Tanga ka rin no? Unang-una, alam ni Attorney Claire, anti-Marcos ako, no? Hindi ako pa na mga Marcos. Pero itong mga ganitong linyahan, basically, pinapass mo yung burden of proof na sa pinagbibintangan mo. Kunwari, sinabi ko, pangit ka Ngayon, patunayan mong hindi ka pangit. Parang ganun yan It's very illogical. Ayan. Pero mukhang hindi naman totoong tao yan Si Orion Castillo. Ako, pero I think like sige, go ahead. Okay, ako ang sagot ko dyan. Okay, Orion, magandang suggestion mo, pero paunahin mo muna mag-explain si VP Sara sa confidential funds niya. Tapos paunahin mo na rin mag-explain yung mga naglabas ng peking dokumento, yung peking AI-generated na video, at itong peke na police report, paunahin mo muna sila mag-explain bakit sila namemeke at bakit sila naninira at nagruruin ng pagkatao ng ni First Lady ng Pangulo na administrasyon at ng ibang mga taong na nabanggit. Yun lang. Unahin mo muna yun. Kasi peke na yan Peke na yan. Yan siguradong peke. So bakit uunahin si First Lady? Yan mga peke na pinagsasabi nila, unahin nila mag-explain sila bakit sila nagsasalita ng disinformation. So ibabla ko na kasi nakapag-public service na tayo. Minsan kasi may kawang gawa tayo dito sa Facts First. No? Medyo pinagbibigyan yung mga ganyan. Pero eto, tanong ko, hindi ba kayo napipikon sa mga ganyan? Kasi I think sa press ko, tinatanong din yan lagi, kung wala namang tinatago, bakit hindi magpa-hair follicle test? Ito yung linyahan ng mga DDS And I think you're being asked, periodically? Paulit-ulit. Paulit-ulit ba yun? Paulit-ulit. Hindi kasi ganito. Hindi pwedeng utusan lang ang Pangulo. Na bawat kibot mo, iba na naman ang issue. Minsan na siyang nagpa-drug test, meron ng pinalabas ang St. Luke's, tapos ngayon uulitin, kung wala silang mapatunayan, hindi pwedeng maging uto-uto yung Pangulo sa gusto nila. So yun because he's the president. Okay? So ang mangyayari lamang dito, kapag nakalusot na naman ito, like this, itong police report na to, napakita natin na hindi na-detain, another issue. Napakita natin na ito may activity, another issue. Hindi sila titigil, Christian. Hanggat pinagbibigyan mo at ginagawang uto-uto itong mga public officers natin, especially the president, diyan titigil kasi manganganak at gagawa sila ng gagawa ng mga peking dokumento at mga peking ebidensya. Totoong manang-mana sila sa nagpaplanta ng ebidensya. Uy, guys, kilala nyo kung sino yan. We plant evidence. What tragis? The father. Ganun? May umamin, Christian. Di mo ba nakita yung video na yon? Meron. Nakita natin yon. We plant evidence. Diba? We plant intrigues and evidence. Umamin siya. Nagtatanga-tangahan lang ako. Wala ka, di mo pa alam.
Sa Senado niya inamin yun, di ba? Tsaka yun sa, tama ba? Sa Senado? Meron siya speaking engagement ako, upo siya, may pinag-uusapan yata sila at about Senator De Lima kasi after that admission na siya yung nagpaplanta ng ebidensya, nagka-create siya ng intriga, nabanggit siya bandang dulo the name of Senator Leila De Lima. So tingin ko it's all about that. Ito nga pala, sorry medyo sinasagad ko na kasi na-miss ko si Attorney Claire. Tagal ko din nakausap nito, busy eh. Ito diba may effort na naman yung prosecution, yung DOJ, na i-appeal na naman yung acquittal ni... Parang may motion for reconsideration nga ako nabasa. Yun nga, ano ba yun? Wala bang katapusan dyan? Hindi ba, ano ba, triple jeopardy na yan? Oo nga, alam mo, sayang, no? Nakita kasi kami ni Secretary Boying kahapon because of the cabinet meeting. Hindi ko agad nabasa yan, sana tinanong ko siya. Well, anyway, tatry ko tanongin tomorrow kung ano estado na. Attorney Claire, kala ko nag-resign ka. Di ba? Yung nagsasabi ng mga garapata, di ba? Oh, pero bukas mag-uusap kayo. Alam na this. Tanong pa eh. Sige. Attorney, gabi na. Maraming salamat for gamely answering our questions, no? Maraming salamat po sa inyo. Pero in the meantime, stay put muna kayo dyan. Baka naman biglang may development na pala. Ano ba? Baka mabulaga naman ako. Saan? Stay put kayo sa Malacanang. Bakit mawawala na ako? Hindi ko alam kasi may change in leadership sa PCO. Baka na lang nila. Diba? Baka na lang nila. Ayan. Pakibulangan ako. Sige, magandang gabi, Attorney Claire. Text kita agad. Okay, marami akong makaka-clear dito. Maliban sa sige, pakibate. Kung nakita ko si Tatay Gis, Cheska, nako, nandyan sino ba? Si Haployd, hindi, actually yung mga nanonood sa'yo, nanonood din sa akin. Kaya lang, same crowd alam mo, parang dalawa yung kanilang monitor nagsasabay nila. Pag nagkakasabay tayo. Sa mga minsan nga mag-ano tayo, collaboration, yung face-to-face. No? Got a joint episode para medyo masaya. Tapos isama natin si tingin ko love niya na ako. Sino? Si Senator Llamas. Ganon? Sama ba natin yun? Busit ako dun Ayoko dun Joke lang. Sige. Oo, alam ko, niyari ka na Attorney Claire, no? May hinirit sa yun No? Grabe, no? Kasi sabi mo nung isang araw, nanonood ako, di ba? Sabi mo, sama natin si Attorney Claire, tapos minto siya, uy, buffering. Alam mo naman, pag buffering, parang ayaw sumagot. Sabi ko, hindi ako love ni Senator Llamas, Nagpapakit lang yun. Oo nga, no? Puro UST tayo kung sakasakali. Yes. Sige, gawa tayo ng Pwede. Sige. Attorney Claire, maraming salamat, Thank you for joining us. Magandang gabi po. Thank you. Sige. Ayan po si Attorney Claire. Game na. Alright, okay na tayo. So, yun mga kabsat. Narinig natin si Attorney Claire, mga kakabsat. Mukhang meron na namang hindi matutuwa kung nakita nila si Attorney Claire bukas. Diba mga kabsat? Grabe, tatlong Tomasino hahas. Taga-UST. Tatlong taga-UST. Okay. Pero yun nga mga kabsat, no? Nagdidiwang yung mga garapata ngayon, no? Di ba nagpo-post sila, no? Wala na, nagpaalam na si Auntie Claire. Nakapaw. Yun ang akala niyo. Wait, there's more, di ba? Po, tragis, ganun dapat yun, di ba? Alak naman lang kamote. But anyway, so yun yung update so far. Maraming salamat, Attorney Claire, doon sa mga, especially yung pinagkakalat nilang mga peke, di ba? Anak ng ang galing talagang pagdating dito sa mga bumabati ko sa ating gobyerno. Hindi nakakalusot, no? Kasi nga nandyan si Attorney Claire na talagang palaban. Kung tatanggalin nyo yan, matutuwa talaga yung mga garapata. Pero hindi mo nangyari yan, di ba? Kita nyo pa naman, sa tono pala ng pananalita, iiyak talaga yung mga garapata. Di ba? Di ba, Tokis? Mamaya lang, nasa press ko. Yun lang Live press con with Attorney Claire. What tragis. Baka sa Malacanang press con. Hindi, sa totoo lang. Kasi di ba, biro mo, napaka-effective ni Attorney Claire, mga kakabsat. Effective yan. Kasi kung wala si Attorney Claire, walang mangyayari. Di ba? Tingnan mo yung mga yung dumating lang si Attorney Claire, kaya nga nabulantang sila. Tatandaan nyo, may sinabi siya kanina. Nag-usap sila ni First Lady, kakasuhan pa. Sinabi pala niya, kanina, kakausap lang nila, di ba? Kung talagang hindi tatanggapin yung kaya ikukon siya, tatanggapin yung resignation Attorney Claire, mababanggit pa ba yun? Naku pa, halatado masyado. Halata masyado mga kabsat. Pero ito mga garapata, wala. Feeling lang nila, sige maganda, okay na. Pero pagdating sa kan, ako bukas. Okay, press briefing.
Hello, charat. Tragis, pati mga reporter magugulat. Attorney Claire, nagbabalik ka. Ibig sabihin mo, hindi tinanggap. Tragis. So, ayan mga pata. Yes, laki sa tulong niyan talaga ng mga Marcos admin. Exactly, Ophelia San, no? So, since nung, mo, kailan lang naman pumasok si Attorney Claire? Ito lang, di ba? Itong 2025. Di ba? Noong 2020, 2022, 23. Talagang kan, di ba? Wala namang talagang totally talagang talagang bumabawi o talagang tawag nito sumasagot dito sa mga garapatang to. Pero nung dumating si Attorney Claire, putragis gulantang sila. Putragis lalo na yung isa, yung may-ari ng survey firm na binanggit niya kanina, na propagandista na may-ari ng survey firm. Ako, di ba? O di ba nagganon-ganonan sila? O ngayon binarabara niya siya, hindi tinan nyo. Every time na merong sasabihin itong may-ari ng survey firm, pag binara ni Attorney Claire, wala siyang rest back, di ba? So palpal hindi na siya maka-rest back, di ba? Lahat ng mga tinan niyo nangyari kay Banat Bay, di ba? O, di ba harap-harapan, basag. Putragis, naalala ko yung putragis na ako po. So, very effective, very effective itong si Attorney Claire. Malaking tulong to sa ating Pangulo. Hindi na sa Pangulo, siyempre sa pagbibigay ng mga magagandang advices sa batas, yan, especially gano. Pero tumagarapata, ayaw kasi nila ng ganyan, di ba? Hindi sila nasanay na mayroong kumukontra sa ginagawa nila. O, tuloy, lahat na mag-fake news sila, walang nakakalusot talaga. Kaya enjoy na enjoy tayo. Tayo nag-enjoy lang. Di ba, Dictos? Di ba, Tokis? Nag-enjoy tayo sa kanila. O, siya, Mabsat, ano oras na? Alas 11 na, Mabsat, no? It's already 10:50. So, almost 2 hours tayo magkakasama. 1 hour and 57 minutes going 2 hours. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo bukas with Attorney Claire. Tragis. Siya. Magaling talaga si Attorney Claire Peliasan. Talagang yun. Brains and beauty, di ba? Kaya talagang magiging kalbaryo talaga yan ng mga mga gumagawa ng fake news. So again, Mama Sat, thank you very much. Medyo maganda yung ating live stream for tonight kasi talagang madami tayong napag-usapan itong mga nahukay mismo na mga na mga buto at parang may bungo pa ata kanina nakita ko doon eh. So nako po, pag yan nagtugma sa mga DNA na mga pamilya na nawawalang sa Bungeros, goodbye na, mukhang may magtatago na, no? Tapos yung mga update, tapos yung nakuha ng kanina yung kaninang umaga, nag-share tayo. Nagkuha na sila ng yung sa drone, yung underwater drone na yun. So yun nga lang, talagang madumi talaga yung tubig, mga kabis. Konti galaw pa lang, nagiging blurred na. Kaya tingnan natin. Pero at least merong positive ngayon na nangyari. May nahukay sila. At 3 yun, umamin yung supulterero. 3 yung nilibing ko dyan. Pero pag wala silang nahukay dyan, ewan ko na lang, baka nalusaw na eh. Pero may nahuli, may nahuli. May nakuha sila bandang hapon ng 1:00. So, confirm. At nakuha na nila 3 tao daw yung nakuha nila doon. 3 mga remains. So, pag yan nagtugma, nako po, gagawin talaga nilang state witness itong si alias Totoy. Alright? So, yan po yung update, Mabsat. Dahil yung Vice President natin, wala nang ibang ginawa kundi magpa-trouble na lang. Tapos narinig ko pa sa press briefing ba? Briefer ng OVP kanina na nagtatrabaho naman yung nagtatrabaho ba o namamasyal? Siya, Mabsat. Eksakto, na tayo. 2 hours na tayo, Marab. Again, maraming salamat po. Thank you very much, Sir Leonardo, Simply Talkies, and Timer, or si Kumakwan, si Yuki Sawaki, Naomi Chin, Ardayan, Elican, Dels Carmen, Ophelia San, sino pa ba nandyan, at sa lahat-lahat, Addictus Rex, Edward La Chica, Jonah May Domingo, malaking kawalan. Pag palasyo kapag nawala si Attorney Claire, hindi siya mawawala. Diba? Tiwalang-tiwala tayo. Nakapaw. Yan, Mabsat. Deo Marte, sino pa ba? Mami M, nandiyan pala si Mami M. Shout out Mami M. At sa lahat po nandito. Sir Tony, yan.
Nabanggit na natin. Sa lahat po ng ating mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Again, Ma'am Eve Hernandez, maraming salamat. Junicia Respicio, ayan, good evening sa lahat. So, pwede na po tayong magpahinga. Rest na tayo kasi alas 11 na guys, nung maaga na naman tayo bukas, magla-live stream. Aga,